Aquarius, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong monthly reading for June 2025. Ayan, so this is a general reading. Just take what resonates. Also, watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And kung interesado kayo sa private reading, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo lang yung information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Aquarius. So, merong Neptune, Midheaven, and Ceres. Okay. So, what I'm seeing here, Aquarius, ngayong June, magpo-focus kayo sa mga pangarap nyo, sa mga goals ninyo, sa career ninyo. Maaring meron kayong mga creative ideas na gusto nyo talagang ayusin, gawin, asikasuhin, na finally i-execute na, gawa na ng action. Ayan. Maaring mas matayog yung inyong pangarap ngayon, mas inaalagaan nyo yung sarili nyo, mas nangangarap kayo, mas desidido kayo na maraming ma-achieve ngayong June moving forward. Maaari kasi iba sa inyo ngayon na nagkaroon ng oras, ng panahon para magawa na talaga yung mga plano ninyo. Maaring dati maraming mga humahadlang. So ngayon, eto na. Nag-o-open na sa inyo yung opportunities na yan. So kailangan i-condition nyo na ang inyong mga sarili sa kung ano mang plano ninyo na gawin. You have the Eight of Swords. So ayan. Eight of Swords kasi is about overthinking. Maaring may mga bagay na iniisip ka na baka hindi mag-work or may mga pag-aalala. Okay? So, it's time for you to break free. Alisin mo yung limitasyon na yan kasi marami kang pwedeng ma-achieve, Aquarius. You have the Hermit. So, this is about reassessing your situation. Yung iba kasi maaring mahirap para sa inyo na iwanan yung sitwasyon nyo sa ngayon eh. Parang alam mo yung feeling na may limitasyon ka, may mga pumipigil sa'yo, pero alam mo sa sarili mo na kailangan mo ng mag-break free, kailangan mo ng i-align yung pangarap mo sa actions na ginagawa mo. And you will finally realize that ngayong June. You have the Ten of Wands. Some of you, marami kayong mga responsibilities, maraming kailangan gawin. Mahirap talaga kapag marami kang responsibilidad at yung mga bagay na gusto mo para sa sarili mo, hindi mo na nagagawa, diba? So, ngayon, tanong mo yung sarili mo, ano yung pwede mong gawin? Kahit pa unti-unti para makaalis ka sa limitasyon na yan. You have the High Priestess. You actually know what to do. Oo, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. You have the wisdom that you need. Follow your instinct, your intuition. Ano sinasabi ng higher self mo sa'yo? Kasi hanggat hindi ka nagdidesisyon, hindi ka nagte-take action, hindi ka kumikilos, you will feel stuck in that, in your situation na hindi mo na gusto. Four of Wands, this is stability. Yung iba sa inyo maaring gusto ng bumukod, umalis na ng lugar na tinitirahan ninyo, to have a fresh start or a new place, a new job, a new career. Nine of Wands. Kasi maaring yung iba sa inyo nagtitiis sa ganong sitwasyon, no? Nagtitiis sa limitasyon, nagtitiis sa can be a toxic environment, or parang meron kasing pinipigilan ka na ipakita or to show the world the real you. Okay? So, mas nagiging challenging yun sa'yo or mas nagiging parang nagkakaroon ng conflict within you dahil hindi mo inilalabas yung totoong ikaw. So, I suggest that, piliin mo yung sarili mo. And I feel like gagawin mo yan. Pipiliin mo yung sarili mo ngayong June para mas magkapag-focus ka doon sa goals mo, yung gusto mo talagang landas na tahakin. Oh, 'di ba? You are about to be
to become famous. Merong recognition dito, may admiration, appreciation. You're going to be the center of attention ngayong June. So, halimbawa, gusto mo maging content creator or social media influencer, or you just want to show the world the real you. And the moment na mas maging totoo ka sa sarili mo, yun na yung mas makaka-attract ka ng attention na dinideserve mo talaga. You need to make a choice. Kailangan mo na mag-desisyon. Wow! Shooting star. This is quick action. Kailangan mo nang kumilos ngayong June. Wag mo nang patagalin. Kasi minsan, ang mga oportunidad, dumadaan lang sa atin yan. Kung hindi mo i-grab, wala. Mamimiss out mo yung opportunity na yon. And sometimes, nagsisisi kasi hindi natin binigyan ng chance yung sarili natin for that opportunity. So, there is an ending. Removal, dismantling, releasing anything that is no longer serving you. So, yung iba, alis kayo sa isang sitwasyon na nagbibigay ng limitasyon sa inyo. Meron ditong nag-block sa inyo kasi. You have to transform yourself, remove that blockages, and reveal who you really are. Meron kang sapat na lakas to make things happen for yourself. Kailangan mo lang maging magtiwala sa iyong sarili. Lakasan mo yung loob mo na kaya mo. Tingnan mo, sabi rito, great worry over nothing. Meron ka raw pinag-aalalahan. Nag-aalala ka raw sa mga bagay na wala naman talaga. Hindi mo naman talaga kailangang mag-alala. Kapag nag-aalala ka, nag-worry ka, kantahin mo yung don't worry, be happy. Diba? Paano ba yun? Don't worry. Ganon. Kasi that's what I do. Tapos nakakakalma siya. Don't worry, be happy. Someone you know is undependable and insincere. Oh my God. So, maaring ito yung humihila sa'yo pababa, no? Yung hindi totoo sa'yo, yung tipong fake, yung pinapakitang care. Mahirap yung ganito na kasama mo, no? Yung hindi talaga totoo yung kanyang intentions. Mas okay pa na alam mo na itong person na to is against you kasi at least, hindi mo ibibigay yung buong tiwala mo, iiwasan mo. Unlike yung mga taong pinapakita na meron silang care sa'yo, pero ang totoo, they want na mag-fail ka, 'di ba? An emotionally secure, loving family is important to you. So, you will focus on your family, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga taong meron talagang totoong pagmamahal sa'yo at pag-aalala sa'yo, may care sa'yo. Oh my God, Aquarius, someone is living your life. This can be the person na marireveal sa'yo, this can be someone na siya yung dahilan kung bakit marami kang limitations at may mga bagay na hindi ka magawa. Minsan ganun talaga. Sila yung kailangang mawala or umalis sa buhay mo para maging malaya ka. Okay, let's see your final message for Aquarius. You create your own reality. What you want, wants you. What do you want to experience? Ayan, ikaw rin yung may kakayanan na gumawa ng realidad mo. Ano ba yung gusto mong ma-experience sa reality mo? 'Di ba? Kung ano raw yung gusto mo, gusto ka rin. So, dapat you take action on that. Ano ba yung gusto mong ma-experience ngayon? So, ask yourself, what do you want to experience? And with number 1 here, there is a new beginning. Can be a new opportunity opening up for you kung willing ka lang na mag-explore, willing ka na ma-experience yung bagong simula para sa'yo. Okay?
So that is your reading, Aquarius. Thank you so much and see you again.